Pantay po 'yan dahil pare-pareho po regardless ng, um, ending plate Aha. na 3 times a week ang effect. Ang ano po niyan, EDSA lamang naman po ang affected at magagamit niyo po sa ibang, lansangan, particularly sa mga alternative routes o alternate routes, yung mga sasakyan niyo at gano'n din naman po, ino-offer naman po namin through Secretary Vince Dizon, yung pong Skyway Stage 3 na wala pong coding diyan, libre na magagamit po at parallel naman din po halos sa EDSA, Mhm, konting detour. So, wala pong well, we cannot please everybody po, yun po mhm. yung, lahat naman po mag-aapektuhan at magsasakripisyo dito Mhm, po sa proyekto ng DPWH kung na kailangan na daw po na isagawa. mhm, mhm. So, ang mangyayari po dito ay tama po ba yung odd even scheme papalitan yung number coding scheme na sa EDSA? Yes po, papalitan na po, masu-supersede po 'yon. So, yung odd even scheme na lang po ang magiging effective sa EDSA, to the Pero exclusion po ng number coding scheme na regular. pero yung number coding po will still apply sa ibang lugar? Opo, sa ibang lugar outside of EDSA, yung regular number coding scheme po ang, ipatutupad. Okay. So sa EDSA ay odd even. Sa outside EDSA, nandoon pa rin yung number coding. Tama po 'yan. At ganun pa rin po yung window. Tama ho ba? Yes 10 po, to may window po. opo, may window. So, Yes po. ganoon po ang, mangyayari. Okay. Pinalawig po sa isang buwan yung, dry run ng odd even scheme at posible pang ma-extend. May plano po ba ang MMDA na i-review o baguhin ang schedule ng mga plate numbers na bawal sa bawat araw, lalo na kung lumalabas na mas, disadvantage ang ibang, motorista po, kaya ginawa niyong 1 month instead of 1 week? Opo, kaya nga po tayo magdi-dry run ng 1 month, unang-una para masabayan po natin yung libre pong Skyway. Mhm, Dahil sabi po ni Sec Vince, dahil dadaan pa yan sa TRB, ay baka mga isang buwan pa bago mhm. po maipatupad yung libreng Skyway Stage 3. At gano'n din po para makuha po namin yung datos na during dry run, ano ba ang mga puwedeng adjustments, like yung nabanggit po sa report niyo yung 4 hours sa comment ni Senator JB, baka puwedeng may window period tayo during Mhm. the day. Yung mga gano'n po, kaya nga po may dry run tayo, dahil nga po makagawa tayo ng adjustment base sa datos na makukuha po natin during that dry run. Paano po yung mga motoristang hindi maiwasang dumaan sa EDSA kahit papunta lang sila sa ibang bahagi po ng Metro Manila? Well, may mga alternate routes naman po tayo at, may pampublikong transportasyon din. Mhm, Binanggit po ni Sec Vince na, dadagdagan po yung carriageway carrying capacity ng mga MRT trains at gano'n din po 100 bagong buses po ang, um, dadagdag sa bus carousel. At gano'n din po in-exempt naman po natin ang taxis, TNBS, motorcycle, taxis at yung motorsiklo po in general. So, may alternatibo naman po. Hindi po naman necessary na, um, kumbaga kung maaapektuhan po kayo sa araw na tinamaan kayo ng number coding or ng, odd even scheme, meron pong mga alternatibo naman na ino-offer kami ng DOTR po. mhm. Chairman, klaruhin ko lamang po yun, yung mga taxis, TNVS ay exempted sa odd-even scheme. Opo, sa ngayon naman po exempted sila sa number coding scheme, eh. So, ime-maintain po natin 'yan even dito sa odd even scheme. Pati po yung lahat ng motorsiklo ay exempted po. At pati po ba yung mga e-vehicle, yung mga hybrid cars, exempted pa rin po? Opo, in-exempt po natin sila, pero kailangan po naming aralin 'yan dahil
Sa ngayon po, 17,000 yung registered EV and hybrid dito sa Metro Manila. At Malaki. ika-capture po natin data Mm. niyan during dry run period. Kung substantial po talaga at may dapat pong i-reduce, baka po, hindi ko naman po sinasabi with finality. Pag-aaralan po namin kung puwedeng ipagpatuloy yung exemption nila. Anyway, sa EBITDA law naman po na nagre-require ng exemption sa mga e-vehicles sa number coding, meron naman po doong provision na pwede namin bawiin kung kailangan na yung exemption po na yan. Mhm. Again, siguro po bago we wrap up this, ito pong pinag-uusapan natin ng odd even. Muli, ano po, kailan po ulit, ano po ang ating paalala sa ating mga motorista at kailan po ulit magsisimula ito, Chairman Artes? Opo, ang target po kasi ng DPWH na mag-start ng construction ay June 13. So Mhm. ito pong bago nating mga patakaran, particularly ito pong odd even, ay tina-target po namin magsimula sa June 16. Pero again, dry run po yan, isang buwan. Wala pong pag-issue ng ticket na mangyayari. So if ever sita-sita, i-guide po ng mga enforcers natin, yung ating mga kababayan. Pero humihiling po ako ng kooperasyon ng lahat para ma-capture po namin yung data at makagawa kami ng informed decision, mga adjustments po sa aming patakaran at ganoon din po adjustments sa pampublikong transportasyon, mga alternatibong ruta. Sana po mag-cooperate yung Mhm. ating mga kababayan during dry run. Mhm. Dahil sa aming pong simulation, kung talagang during construction ng EDSA ay wala kaming gagawin na bagong mga sistema or mitigating measures, magiging parking lot po ang EDSA at yung mga iba pa pong lansangan. Mhm. Whole day halos maiibsan po yan late night na or early morning na ng madaling araw, and yung build up will also start ng early morning din. So dahil isa't kalahating lane po ang mawawala sa EDSA during construction. Yung nga pong may isa lang masiraan, matagal maalis, nagko-cause na po ng traffic, eh. Imagine niyo naman po kung isa't kalahating lane ang mawawala sa whole stretch ng EDSA during the construction. So, humihingi po kami ng pangunawa at kooperasyon ng lahat. At sana po maintindihan ng ating mga kababayan na ito po namang gagawin sa EDSA 'pag natapos ay magiging maginhawa po ang biyahe, walang lubak, mawawala na rin daw po yung pagbaha sa EDSA.